Hi everyone! Welcome back again to my channel. This is Daiwana Vlog. So for this video ay may share ako sa inyo mga patibong sa bahay ni Amo. So dapat magdoble ingat tayo talaga ha. So kagabi ewan ko ba ano na kayo ng mga amo ko kasi maaga ako pinasahod. Mostly 1 ng gabi sila nagbibigay siguro kasi holiday ngayon, day off natin no. Nagsabi ako na day off ako so baka naisipan nilang ibigay ng maaga. Kagabi pa lang, binigyan na nila ako ng sahod. So, tinanong ako ni Amo kung magkano ang isesend ko sa Alipay ko. So, sabi ko 5,000 din. Kasi nagka-OT tayo ng ng 2 days. So, dapat ang sahod ko ay 5 to 60. So, may pinirmahan akong 3 doon para sa na-receive ko na kabuuhan ng sahod. Then kasi yung pinasok ko na isang holiday ay statutory yon. Then bukod yun sa pinipirmahan doon. Then yung 4 na Sunday, nilalagay nila, ini-indicate nila doon kung nag-rest day ba ako or pumasok ba ako. Pag pumasok ako, meron yang nakalagay doon na 163. Pag rest day naman, rest day yung nakalagay doon. So, pipirmahan ko din yun kung ilang linggo yun sa isang buong buwan. Kung tulad ngayon, 4 ata. So, pipirmahan ko yun. Then yung isa, 163, pipirmahan ko rin yun. Then yung stat nga na pinasok ko, kahit pumasok ako that time, hindi yun nilalagyan ni Amo na rest day kasi bawal ata sila. Kumbaga, magpapasok ng stat natin. Hindi, I'm not sure doon. So, hindi niya nilalagyan ng 163 doon. Pinapapirmahan lang niya yan sa akin na rest day ako doon. So, pagkatapos ko pirmaday, ayan, pinirmahan ko na lahat. Then, ang binigay sa akin ng amo ko na tira kasi yung 5,000, di ba, pinasend ko na sa Alipay. Then, yung 260 pala dapat, ayan. Ang binigay ni Amo doon ay 300. So, nakaugalian ko na kasi na ang binibigay talaga nila ay buong yung sahod ko. Then, minsan, may sumusobra tulad niyan. May nakapasok lang ako ng, halimbawa may something na butal. Halimbawa, 163 yung pinakabutal, then ginagawang 170. So, matapos kong pumirma, hindi pa nila kinukuha yung yung papel na pinirmahan ko. Then, sila Amo, pumasok na sa loob para paliguan yung panganay kong alaga. So, natingnan ko ulit yung aking pinirmahan, yung mga sinasahod ko. Sabi ko, magkano yung sinasahod? Kasi iba-iba yung sinasahod ko kasi depende sa pasok ko kung pinapa-OT nila ako. Pero ang sahod ko talaga is 4,930. Ayan. So, napansin ko, sabi ko, yung pinirmahan ko pala na sahod ko ay 5,260. So, sabi ko, may sukli pa pala yung amo ko. Sabi ko ganyan. Di ba nga, nakaugalian ko na hindi na ako nagsusukli sa kanila, buo na. So, nagdadalawang isip ako dahil kasi sayang din, 40 din, di ba? 40 din. Sabi ko, ano yun? Libre na ba? Wala naman ding keep the change. Wala din namang sinabing ganun. So, nagdadalawang isip ako, suklian ko ba o hindi? Hindi naman din hinihingi. So, pero naisipan ko dahil yung isa nating subscriber na nag-comment sa atin dito sa live. So, nakausap ko siya that time na kaya in 3 months, kaya naisipan niya na lang mag-break contract kasi dahil pinagbintangan siya na may nawala kuno ang amo niya na pera, din nahanap doon sa room niya. So, kaya yung mga pain sa atin ng mga amo dapat mag-ingat tayo. So nung naalala ko yun at yung sabi nga din ng tita ko na ni pisong duling dapat hindi ka talaga kumuha para hindi ka guilty in case man. So kasi yung tita ko dati nagtatrabaho din siya sa Maynila lang, no? General something yung matataas sa police, yung ganyan. Then marami silang katulong. Then one time may nawalang alahas at napagbintangan nilay detector talaga sila lahat. So, nung sila na lang dalawa nung mayordoma na naiwan,
sinabi niya talaga na hindi ako magpapalay detector pag hindi nyo yan sinamang mayordoma na yan. So, isa lang ang ano ko doon, naging aral ko doon sa pangyayari na yon, sa shinare ng tita ko sa akin. Huwag ka talagang kumuha ni pisong duling para pag dumating yung panahon, wala ka talagang ka-guilty. So, ayun. Kasi ang alam talaga ng tita ko, yung sila lang kasi dalawa nakapasok sa room ng amo nila. Kasi yaya siya sa bata, din yung mayordoma yun. Nakikita niya daw yung mayordoma kumukuha ng bag, ganyan. Pero walang kibo siya. Wag lang daw siya madadamay dito. So, nung nadamay siya, sabi niya, hindi ako papayag pag hindi nyo yan isama. Sabi niya ganun. O, diba? At least, ikaw, malinis ang konsensya mo. Nandun yung tapang mo na, hindi ako. Yung baga ganun. So, naisip ko yun. So, that time, na-realize ko, sabi ko, bigyan ko ng sukli si amo. Kasi ang sinulat doon sa papel ay 5 to 60. Ang binigay sa akin, 300 yung yung na-receive ko na, kasi sinend na yung 5,000 sa Alipay, diba? So, sabi ko, ibalik ko na lang kasi mas mahirap na, diba? Yung mahirap pag ang tiwala talaga na nawala, hirap na yan ibalik, lalo na sa mga singkit, lalo na sa mga Chinese na employer. So, kahit sino naman siguro, diba? So, sabi ko sa halagang 40, baka ano pa ang isipin ng mga amo ko. So, nung nandun sila sa loob, then, kumuha ako, kahit halos wala na, ayan, ito na bariya na lang, kasi alam nyo na pag last day na, diba, almost 0-0 balance na tayo. So, hindi pwede, sabi kong ganyan. So, naglagay ako ng 40 doon sa papel na pinirmahan ko. So, nung patapos na ako, naglilinis na ako sa sala, nagulat si amo, para saan to? Ma'am, diba, 300, binigay mo sa akin 300, 5 to 60 lang sahod ko. Ay, no need na. So, binalik sa akin ni amo. So, sabi ko, wow, thank you, mahalagang bagay na rin to. O, diba, pangkain na natin today. 40 day. So, ayun lang ang, malinis yung konsensya mo. Wala kang, baka, tinest ka lang ng amo mo kung gaano ka gaano ka ka-loyal or trustworthy, ganyan. Kasi, may mga amo talagang tinetest ka. Magkakalat-kalat lang yan ng kuno. Saan-saan yung mga alahas, pera. Once na hindi mo alam kung tinanim sa'yo or hindi, diba? So, kung hindi ka kukuha, malinis ang konsensya mo, diba? So, may nga din ako dati, yan talaga yung ko din talaga. Kasi dahil nga sa aral ng tita ko, na isang beses lang naman yun, nakapulot ako ng $5 sa bulsa ng amo kong lalaki. So, ayun, kasi nung time na napulot ko, wala sila. So, nung pagbalik nila sa bahay, sinabi ko na nakapulot ako ng bariya. So, at least, diba, andun yung malinis yung konsensya mo na wala kang hinawakang pera. Kasi matulad tayo sa ating kababayan na kausap natin sa live, sabi niya, ang lang doon kasi baguhan nga siya. Sabi ko, dapat kung alam mo sa sarili mo na hindi mo yan nahawakan, kasi mayroong mga pagkakataong ganyan na hindi okay yung samahan nyo ng amo nyo, din gusto kanyang umalis na lang sa kanila kasi ayaw niya magbayad sa'yo, papainan ka na something ganyan. Sabi ko nga, ang advice ko nga dapat dun kay Inday, na sabi ko, Day, kasi nung nasa kusina daw siya that time, then, nagsasabi na siya na may nawawala daw siyang pera, then sinabi niya, ito pala pera, nakuha ko sa room mo. Ano ibig sabihin nung So, sabi ko, dapat, tumawag ka ng pulis. Kung alam mo sa sarili mo na hindi mo yan nahawakan ang pera na yan, wala kang fingerprint dyan, sabi kong ganyan sa kanya, panalo ka sabi kong ganyan, may laban ka, hindi yan basta-bastang okay lang na pagbintangan ka nagnanakaw na hindi mo naman ginawa, diba? So, sabi ko sa kanya, kaso nga lang, naintindihan ko naman siya kasi, ang advice daw ng tita niya, mag 1 month notice na lang kasi baka pa ang magawin. Kasi 3 months lang din siya, din wala pang pera, naintindihan ko siya. So,
sa mga baguhan na in case man na mapunta kayo sa ganitong sitwasyon, dapat talaga tumawag ng pulis. At dapat talaga wala kayong hinawakan sa pera na yan, walang fingerprint na makuha nyo dyan. Kasi ang batas naman dito sa Hong Kong day ay patas talaga. Maraming nagsasabi yan, hindi lang naman ako. Maraming nagsasabi, patas talaga, walang employer, walang helper. Basta nasa katwiran ka, ipaglaban mo, ganun. Basta nasa, yun lang ang ano ko, para hindi ka talaga guilty. Huwag ka talagang kumuha ni pisong duling. Kahit yung mga discount na nare-receive mo dun sa mga ano, ibalik mo talaga yan. Para malinis yung konsensya, dumating man ang panahon na magkaganito, ganyan, ganyan. So, proud ka, taas noo ka na wala kang kinuha ni pisong duling. Ayan. Diba? So, kung may nahulog man na sense, ako may time kasi na ganyan, nahulog na sense. So, sinasabi ko kay amo, nahulog. Kaya, ayun, pag nag-compute sila, bakit may kulang na sense. So, alam na nila. So, hindi naman na nila hinahanap din. Ayan, ay, balik mo, ganyan. Hindi na. Basta magsabi ka lang ng totoo. So, ayan lamang for today's video. Dahil kung nagustuhan mo ang video na to, don't forget to like and subscribe my channel. See you next vlog. Bye-bye!